Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubas at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong nila sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panlukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi sa inyo lahat. Merong isang kanta na alam ko pamilyar sa ating lahat, maging bata o matanda man. O at least, narinig natin ito minsan sa tanang buhay natin. Siguro, marami sa atin dito, kinanta na ang kantang to sa isa sa kanilang mga karaoke sessions sa bahay or maybe sa kanilang private studio na kanilang banyo. At maski hindi tayo pamilyar sa lyrics ng awiting ito, at least alam natin yung huling linya na laging inuulit kapag pagkatapos ng isang bersikulo. Ang linyang ito ay, "I did it my way." Alam niyo yan, di ba? Ito ang kanta na pinasikat ni Paring Frank
si Frank Sinatra noong 1969. Tagal na yon. At nung binabasa ko yung kantang ito, naisip ko, yung huling bersikulo ng kanyang awitin, nandoon lahat yung pinakabuod ng kanyang gustong sabihin sa awitin na yon. Ano yung huling bersikulo? Ito yon. For what is man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it. For your information, huwag nyo na kakantahin ang My Way sa Pilipinas. Pinagbabawal na. Maraming namamatay dahil sa kantang yan. Kasi pag may mga pistahan, di ba, maglalabas sila ng kanilang videoke o karaoke, tapos magiinuman. Mamaya pag mga lasing na, pare, ako kakanta ako, My Way, My Way. Pare, mas maganda boses dyan, My Way. Pare, ako na. Mamaya basagan na ng beer sa ulo. Kaya ngayon, mapapansin ninyo, pag may nagsabing, kakanta ako ng My Way, takbo na lahat yan. Kasi baka mamatay sila. So, ang ibig sabihin dito, na magagawa natin ang isang bagay, yung bagay na talagang dama mo. Hindi dahil sa may mga lumuhod sa'yo. Ito yung bisa ng ating panalangin. Kapag tayo nagdadasal, nagdadasal tayo hindi para baguhin ang isip ng Diyos. Sapagkat buo na ang plano ng Diyos sa atin. Alam niya na ang mangyayari sa atin. Alam niya na ang dapat sa atin. Pero kaya pa rin tayo nagdadasal upang baguhin ang sarili natin. Upang matuto tayong tanggapin ang kalooban ng Diyos para sa atin. Sapagkat kapag hindi tayo nanalangin, ang mangyayari, kapag hindi nagawa o nangyari o naganap yung bagay na gusto natin, ano magagawin natin? Magdadabog tayo. Aangal tayo sa Diyos. Bakit? Kasi hindi natupad yung plano mo. Pero sinasabi ng Diyos, hindi dapat ang plano mo matupad, ang plano ko. Let me do it my way. Kaya nga, madalas, naririnig natin nung tayo bata pa, para bang lagi tayong umaangal sa ating mga magulang. Bakit ganun? It's not fair. Diba? Bakit yung si ate o si kuya mas malaki yung kanilang cake, sa akin mas maliit? Bakit si kuya mas bago yung damit, ako hindi? Bakit siya may sapatos, ako wala? Diba? Bakit mas paborito ni mami, ako hindi siya? Life is not fair. Yun ang lagi sinasabi natin. Alam niyo, minsan, may nakausap ako isang tatay at nagko-complain siya sa akin. Sabi niya, Father, talaga na ngayon naniniwala ko that life is not fair. Sabi ko, bakit? Kasi, alam niyo, nagpunta kami ng mall, kaming pamilya. Yung anak ko lalaki, bumili ng bagong iPod. Yung anak kong babae, bumili ng bagong iPhone. Si Mrs., bumili ng bagong iPad. Tinanong ko siya, ikaw, ano binili mo? Ako, iPad. Unfair, sabi niya. Ang katotohanan nito, the truth is, hindi nga fair ang buhay. Life is not fair. Kaya nga mapapansin ninyo, bakit may ibang tao may sakit sa puso, yung iba wala? Diba? Bakit ilang tao lang ang tumatama sa Mega Million, Lotto? Bakit majority hindi nanalo? Bakit yung iba, piling-pili, athletic,
malusog, magaling sa lahat ng bagay. Bakit karamihan hindi? Mas maraming taong ordinaryo dito sa mundo. Again, ito ang salita na ating natutunan mula bata pa tayo. It's not fair. Ilang linggo na ang nakakalipas, napapansin ninyo, sa mga ebanghelyo natin, iisa lang ang tema. Ang pagiging pasensyoso ng Diyos sa atin. At lagi siya gumagamit ng mga parabola o kwento para bigyan diin ang kanyang mensahe. Lagi, mapapansin ninyo, may mabuti sa kwento niya at may masama. Yung kwento ng parabola ng alibugang anak. Diba? Yung isang anak, inilustay ang kanyang kayamanan. Samantalang yung isa, nanatili sa bahay. Ang kwento ng mga trabahador sa ubasan, na iba't ibang oras silang nagtrabaho sa ubasan, pero pagdating ng hapon, pare-pareho kanilang sweldo. Last week, narinig natin yung dalawang anak na pinapunta sa ubasan. Sabi ng isa, hindi ako pupunta, pero tumuloy. Sabi ng isang anak, opo, pero hindi nagpunta. At ngayon naman, narinig natin yung mga nagrerenta sa ubasan na lumabag sa kanilang usapan. Ang tanong dito, ugali ba natin ang maningil? Ang iba sa atin ay mahilig bilangin ang mga ginagawang kabutihan. Kaya tuloy, minsan, naiinggit tayo, bakit sasabi natin, Lord, unfair. Nagpapakabuti ako, pero ang dami kong problema. Kapitbahay namin ang sama-sama, pero mukha siya pa'y mayaman. Diba? Kinukumpira natin ating sarili, umaangal tayo sa Diyos. So, ang nangyari ngayon, bawat pagpapakapagod natin ay dapat may kaukulang bayad mula sa Diyos. Katulad ng kwentong ito, ito ay kwento tungkol kay Juan. Si Juan ay isang batang masipag at maasahan sa mga gawaing bahay. Mayroon lang siyang masamang ugali na maningil sa lahat ng kanyang mga ginagawa sa bahay. Minsan, ay may pinuntahan ng kanyang mga magulang at iniwan sa kanya ang gawaing bahay. Katulad ng inaasahan, ay malugod namang tinanggap ni Juan. Pag-uwi ng kanyang ina, ay may nakita itong papel na nakapatong sa lamesa. Ito nakasulat sa kanyang papel. Naglinis ng bahay, 10 piso. Naglaba ng damit, 10 piso. Nagdilig ng mga halaman, 10 piso. Nag-alaga kay Junior, 10 piso. Kabuuan, 50 pesos. PS, may PS pa siya. Yung 10 piso karagdagan ay VAT. May VAT, may tax pa. Ang masipag mong anak, Juan. Napangiti ang nanay. Kumuha ng papel at nagsulat ng ganito. Yung nanay, no? Dear anak, 9 na buwan kitang inalagaan sa tiyan ko. Libre. Ipinanganak kita, libre. Pinakain at pinag-aral kita, libre. At ngayon, mahal kong anak, may lakas kang loob na singilin ako? Patawarin mo ako, anak. Walang pera ang nanay. Wala akong maibibigay sa iyo. Ang nagmamahal mong ina, Juana. Kinabukasan, nagising si Juan, nakita niya at nabasa niya yung sulat ng kanyang ina sa kanyang kama. Binuksan niya yun at natulala siya sa mga sinulat ng kanyang nanay. Kaya kumuha siya ng papel.
at muling nagsulat, Dear Inay, pinapatawad ko na po kayo. Ang inyong anak. Anong klaseng anak si Juan? Siya pa ang nagpatawad sa kanyang nanay. Alam nyo, dito nang galing yung salitang patawad kapag nagpupunta ka sa palengke. Diba? Humingi kang tawad. Bakit? Nagkasala ka ba sa tindero? Kung sabi mo, patawad. Tawad naman, wala bang tawad? Diba? Isipin mo, nagkasala ka ba? Bakit ka humingi ng tawad sa kanya? Humingi ka ng tawad kasi kulang yung pera mo para bayaran yung presyo na hinihingi niya. Kaya humingi ka ng patawad. So, marahil masasabi natin, isang anak na walang utang na loob si Juan. Pagkatapos ng maraming paghihirap na ibinigay ng kanyang ina, ay lumalabas na siya pa ang may gana magpatawad. Ang mga punong saserdote naman at pariseyo, ang mga katiwala sa talinghaga na hindi nagbigay ng nararapat sa may-ari ng ubasan, bagkus ay sinaktan pa at pinatay ang mga sugo kasama ang kanyang anak na pinadala upang sulitin ang kanyang ani. At dahilan dito ay tinanggal sa kanila ng kaakibat na pribileyo na tawaging kanyang bayang pinili at bagkus ay ibinigay ito sa iba na mas karapat-dapat. At tayo naman, tayo ang mga Kristiyano na nabiyaang magpatuloy nito. Tayo ang mga bagong bayang pinili ng Diyos. Ang talinghaga ay babala sa ating lahat. Balang araw, may araw ka rin. Sapagkat matatapos din ang pasensya ng Diyos sa atin. Huwag natin baliwalain at pagsamantalahan ang kanyang kabutihan. Totoo, ang Diyos ay lubos na mabuti at pagpatawad, ngunit siya rin ay makatarungan. Susulitin niya ang biyayang ibinibigay niya sa atin at titignan niya kung tayo nga ay maging dapat karapat-dapat sa biyayang ito. Tandaan ninyo, libre ang kanyang biyayang kaligtasan at hindi natin to pinaghirapan. Kaya nga, nararapat lang na ibigay natin ang nararapat sa Kanya. Huwag magkumpiyansa sa pagiging mabuting Kristiyano. Huwag tayong umangal kung tayo man ay isang mabuting Kristiyano sapagkat sa pamamagitan ng pagdarasal at pagsisimba, hindi lamang yun ang pagiging isang tunay na Kristiyano. Bagkus, tignan natin ng ating sarili kung naibibigay ba natin sa Kanya ang nararapat niyang tanggapin. Isang buhay na malinis, tapat, at naglilingkod sa iba. Kaya, wag lang tayong umangal sa Diyos. Alam niyo, may isang kwento. Isang pari sa isang kanyang parokya na kapag may lumalapit sa kanya para umangal o mag-complain sa kanyang parokya, ang laging sinasabi niya bilang kasagutan ay, magpasalamat na lang tayo sa Diyos. Mas grabe pa ang pwedeng mangyari. So, kapag may mga parishioners, mga parokyano na umaangal na malamig sa simbahan, sasabihin niya, pasalamat na lang tayo sa Diyos. Mas grabe pa ang pwedeng mangyari. O kaya pag masyadong mainit sa loob ng simbahan at umangal sila sa kura paroko, sasabihin ng kura paroko, pasalamat na lang tayo sa Diyos. Mas grabe pa ang pwede mangyari. Sira yung toilet, sira yung kanilang restroom, o yung kanilang CR, hindi malinis, madumi. Sasabihin ng pare, pasalamat na lang tayo, mas grabe pa ang pwede mangyari. So minsan, may isang lalaki sa simbahan na naiinis na siya dahil yun lagi ang kasagutan ng paring ito. Kaya minsan, lumapit siya sa pare, sabi niya, Father, alam niyo ba kagabi na naginip ako? Napaginipan ko
na ako daw ay parang nahuhulog sa malalim na balon. Madilim, nakakatakot, mainit, at biglang bumagsak ako sa napakalakas na apoy. At unting-unting kinakain ang katawan ko ng apoy. At maraming mga uod ang lumalamon sa aking katawan. Ano masasabi ninyo, Father? Ang sagot ni Father, pasalamat na lang tayo sa Diyos. Mas grabe pa pwede mangyari. Sabi ng mama, Father, napunta na nga ako sa impyerno. Yung pala sasabihin niyo sa akin? At sagot ng pare, pasalamat ka at panaginip lang yon. Kasi kung totoo yun, nasa impyerno ka na habang buhay. Ang pagiging Kristiyano ay isang pribilehiyo, ngunit ito rin ay isang responsibilidad. Inaasahan ng Diyos na tayo ay magbunga sa ating pagsunod kay Kristo. Sa kahuli-hulinan ay susulitin tayo ng Diyos kung papaano natin ginagamit ang mga ibinigay niya sa ating mga pagpapala. At gagawin niya ito ayon sa kanyang paraan. Hindi my way, kundi His way. Pagpalain naman tayo ng may kapal. Amen.